magandang hapon po. May reservation na po sila, ma'am. Hi po, welcome sa Las Casas. Right now po we're here at Cafe Marivent, which is the reception po. If meron po tayong dalang sasakyan, ma'am, makikipark na lang po sa parking area.
Okay, thank you po. Anak ko nga pala si July. Anak ko yung magiging tanging gabay sa paglalakbay ngayong hapon. Ano lang una, ano ko sa inyo, yung ilog na binabaybay natin, natural river po ito. Kung saan talaga totally, ang tawag nila rito, Humagol River. Atin, replika naman siya ng simbahan ng Balanga, Bataan, St. Doctor. Kahit hindi pa talaga totally nakapos, napapagdawasan siya ng misa o kaya ang kasal. Yan. Ha? Ang lakas ng ulan, ano? Opo. Tuwing nga po ng ulan dito, sir. Matagal? O, matagal din. Minsan, naabot na isang oras, opo. Kanan natin, ito sir, yan po yung pinakamalayo kanya pinanggalingan. Galing pa po yan ng Maranao, Mindanao. Ito naman yung kulay puti na nasa kanan, yan naman yung galing ng Quezon City ng Manila. Yan naman yung bahay na almost 90 years, nakatayo sa Balito Drive bago na ilipat sa Las Casas. Yan po yung bahay mong na pinagsusutingan nila noon. Yes, sir. Yan ang katukat, pera-pera sa pangarap, kung anong nalilisis po, ma'am.
kakaba-kaba. Yan. Tapos yung palibasa lalaki. Yung ating reception area, ma'am. Yan naman, yung nasa harapan natin, sa may kanang gawin na yan, yan po yung galing ng Mayhay Laguna. Siya po yung pinakamatanda dito sa Las Casas, sir. Pero sa buong Pilipinas, pinakapangalawa sa pinakamatandang bahay. Anong pinakauna? Yung pinakamatanda rito, matatagpuan nyo sa parte ng Parian, Cebu. Ito naman, pinakapangalawa lang siya. Kaya tayo kasi sa taong 1744. Isda po yan, yung design, no? Isda po nasa gitna mo. Ito naman nasa kanan na kulay brown na bahay, yan po yung galing ng Pasay, Maynila. Yung puti na nasa kabilang side, galing po sa ng Malabon. Yung nasa likod ng Malabon, yung binubuo nila na yung galing siya ng Angat, Bulacan. Ito naman, yung nasa kaliwa natin, may kalabaw na pinipigilan baka tumalon. This part po yan ng ating UP operation. Ay, oo. Ano po, yan po yung Monumento ni Andres Bonifacio, yan. UP operation. Galing. Meron tayo ba na pinisitahin sa saglitaw nito para hindi malaman yung pasyal natin. Yan po yung may mga yan yung bahay na naitayo ay taong 1800s. Sa pagmamayari ni Tomas Cardenas Reed. May magtatanggal pa ng shoes? Hindi na. Oo. Magtatanggal pa Doon na po siya pag makakita tayo sa taas. Ah, doon na daw sa taas. Ay, dyan tayo, kuya. Ito naman. Kaya niyo, ma'am? Kapit po. Yan. Galing akong umakyat. Sige. Landahan lang, sir. Baka madulas ka. Ay, kuya, saan? Baka maanod yung bangka natin. Ay, may swimming pool ko. may alulod. Hindi na po naman yung magalit ko ng Angat, Bulacan. Ayan, hindi na po. Oh, Ito, wow. pinagkasulok na yan, galing po yan ng Talong Batangas. Binubuo. Ang ganda, oh. Ano sino ko na kaya rito? Saan, kuya? Dito po. Dito po. Dito po, dito po tayo. Sabi mo, gusto. Dito sa babaw. Malaki ito mo. Marami din yung nangyari dito po. Sila niyo pa nilang sala, pwede kayo magsayaw ng bulurong. Kasi noong unang panahon, hindi na uso yung nasa ospital. Kung saan nasa bahay lang yan. Ito yung pinapagawa. Kung saan dyan nakaupo yung nanganganak. Kaya tinawag nila na butaka o panakan yan. Opo. Kung saan dito nakaupo. Yan.
pa po yan. Dagat po. Yan yung tulay. Yan po yung replica ng Jones Bridge. Nila doon siya sa Binondo papuntang Santa Cruz na yata ito, Quiapo. Ang tinatawiran. Nasa dulo na yun po yung ginagawa nilang kasi mula Manila hanggang dito, 2 oras lang ang travel niya, 5 boat lang po yun. Ay, matagal din ha? Opo, matagal din po, 2 oras. Ano po sir? Baka makarating pa tayo sa ibang bansa. Sir, nilagyan lang nila ng black water. Ito, sa harapan natin. Ano? Nilagyan lang nila ng black water para di masyadong maalon. Kung maabot, palabas na tayo, pabalik na tayo. Balik na tayo. Ito yung hotel doon? Ha? Yung hotel doon? Opo, nandun po sa kabila po. Yung hotel na malaki? Opo, sa kabila pa po yun. Yung pinaksyon nila ni Villa Alonso. Yun yung kanyang kwarto, yung ngayong mansion. Yung design sa tulay, tiles po yan, ma'am, sir. Tiles po siya. Yan yung mga pira-piraso, mga retaritaso ng tiles. Sayang yung tiles kung tatapon. Ang ginawa, nirecycle nila para mapakinabangan. Kaya pag nyo sa bahay, kung may tiles kayo, bakbakin nyo, gawin nyo mosaic. Oo. Kaya pag kinulak, tumingin sa katabing bahay. Kanan na to hanggang sa dulo, mga hotel po yan. Saan ko yun? Diyan, tinubala. Dito, sa may, di ba may, parang may hagdanan? Yeah. Yan, dito yun, sa kabila. Tinulak si Paco. Tinulak. Tapos, yung kanyang living naman, yan, doon sa kabila. Marami, ilang bahay na ginamit nila rito. Na pinag-shooting yan. Yan. Yan po yung bahay na pupuntahan niyo, ma'am. Sir, nasa harapan. Yan yung kasabi niyan, dyan magmumula ang inyong heritage store. Magandang hapon po. Kaya so ngayon po, akit muna tayo sa ikalawang palapag ng bahay. Pakilala ko po sa inyo yung mga nagmay-ari. Matagal na po sila naghihintay dyan. Sa dalawa. Lahat po ay naka-check-in today. So, tandaan niyo po yung mukha nila. Just in case makita sa kwarto. Na hindi na po sinabi sa kwento kung saan ginagawa dyan. So sa bed po, hawakan nyo lang siya, alog-alogin nyo lang. As you can see, marami na po experience nangyari dito. Ito.
Yes, so tama si Madam. Ito po ay paanakan. Ang tawag dito, butaka. Sounds like bukaka or spread the legs. Kaya mapapansin niyo po, it has a long armrest. Dito niyo po ipapatong ang inyong mga legs kapag kayo na dito nagpaplano magpakasal in the future, ang i-advise niyo po sa kanila, hanap muna ng forever. Pwede lang gamitin yan. Yeah, so ngayon po, usap po tayo ng party dito for our next house. Tara po. Yeah, so ito po, yung kasunod na bahay ng Casa Binyan. Ito po yung Casa Baliwag 1. From Baliwag, Bulacan naman. So itinayo po ito taong 1898. Tiga doon po kayo. Eh po, kakilala nyo po yung may-ari nito. First construction company. So, para dahil na po hilig na nila. At first, yung mga houses na to as collection lang po talaga. Pero dahil nila. So ito po yung next house natin. Ito po yung Casa Quiapo. From Hidalgo Street, Quiapo, Manila. So itinayo naman po ito taong 1867. Up to 1926, nagsilbi po yung bahay na ito bilang kauna-unahang building ng University of the Philippines School of Fine Arts. Kung kayo may makikita kayong kulay puting square sa ceiling, ayun yung maliit lang. So yun po yung cover nung sisisilip. So doon po sumisilip yung may-ari ng bahay upang makita kung sino yung mga kumakatok sa ibaba. Yeah, so ito nga po, kung mapapansin nyo, meron ng mga blank spaces sa wall. Kasi nga po, nabili na po. Tapos resort, gusto rin nila matulungan yung mga ano po. Mga na nag-invite sila ng mga artists. So ngayon po, kailangan yung naiwan. Pakapulungan nila po yung iba. Ganda. Kaya yung mga artist po na yan, yung mga naggawa niyan, mga nag-exhibit na sa iba't lugar. Siguro po nag-arrange na mga 40,000 up to 80,000 a night for the whole house. Po. May ano lang rin po, pero kapag lang extra bed. Kaya dito po meron po talaga mga sculpture. So yan po yung mga mythical creatures na kinukwento nila Labasyang noon. Kasi po yung tulay na yan, pinangalanan ng pong tulay nila Labasyang or Labasyang's Bridge. Or Kante, after naisip kasi nila yung mga bata, mas nakikinig sa mga lola kapag doon po kwento. Kaya naisip po yung pangalang panulat na Labasyang. So yun po players. Tumigil ng ulan kasi baka bubukas ulan din ulit sa umaga. So for our group po, itong bahay nga kung nasaan po tayo ngayon, ito po yung Casa Lubao, from Lubao, Pampanga. It's wet nurse, dito po sa pamilya ng Arastia. So ngayon po, nag-jump shop na dito. Lumusot lang naman po yung paan nila. Ako lalo. So ito po makikita nyo na yung kaibahan ng interior design sa mga bahay na nakitayo around 1800s sa 1900s. Ito again, hindi po yung original sa bahay. Design ng koi fish, kasi po si Francisca Salgado mapapahilin po siya. Yung prutas daw prosperity, then yung koi fish it prays good luck. And as you can see, bahay ko na ito from outside the house into green. Totoo po yun. Sa bahay na ito, yung interior niya. Baka maniwala po kayo na joke lang po yun. Ano po? Ako? Ako, Marvel. Pero yan po, dito nagawa yan sa resort. Magagaling na carver sa Pilipinas can be found in Paite, Laguna, Pampanga. Kasi yung kama po, as you can see, ayan, super king size. Kasi nga po, they had 2 wives. Hindi ka lang po gawa sa Las Casas. Ay, bathroom ko. Yung lutuan po, sa labas. Ganito kaya yung mga room nila sa hotel ko?
Yan po yung salamin, antigo na po yan. Yung mga salamin na po. Kaya medyo tayo na po yung design sa gilid. Kasi po. Kanya po gusto. Sige po. De, pero ako po sanay na akong iniiwan. Hugot. Luna. Pero bago po tayo pumasok sa bahay na ito, so mapapansin nyo nga po meron dito mga kahoy na bahay. So yan po yung Casa Cagayan 1, 2, 3, and 4 from Cagayan Valley. Yan daw po yung tahanan ng mga ordinaryong Pilipino before kasi nga po sa Pilipinas noon, malapit sa ilog. In case po na magkaroon na high tide. At ngayon po dito po sa resort accommodation na rin po yan, na kadalasan po nag-occupy dyan, mga bagong kasay. Ako wala rin po silang yan. Sayang po, nasa Cagayan po yan, mga Cagayan. So itinayo naman po yung bahay taong 1850 sa pagmamayari po noon nito, Primitivo Novicio, na tiyuhin ng Luna Brothers. Antonio Luna, one of our generals before, and then Juan Luna, our Philippine Master of Arts. So mamaya po, pagpasok natin dyan, makikitaan niyo po siya ng tinatawag na bulada. Ay. Hindi daw binabahay. Tinatanong ko lang po. Si Kuya. Yeah, so by the way po, for our group, yung sinasabi ko po bulada kanina, ito po, yung makinit ng pasilyo sa palibot ng bahay. So ito po yung daanan ni Aliping sa gilid. Hanggang dito lang po sila. Apo, gilid lang po sila kasi po si Aliping sa gilid, sila po yung mga taong lang. So yun nandito lang po sa loob si Aliping na mamahay. Ito lang ako for dati collection ng Officer family. Yeah, so dito pa lang sa unang kwarto, makikita niyo po yung mga ilang lumang kagamitan like yung phonograph, antigong salamin, yung dining set po na yan, yung mga coffee grinders. Pero yung mga tao po sa larawan, sa loob ng bahay na ito, hindi po sila related sa Casa Luna. Kaya hindi na rin po namin kilala kung sino po sila. Maliban lang po kay Lito Lapid. Ayan, di ba? Po. Pero look-alike lang po. And then, kaya kasi po yung hagdanan dito sa loob, napakatarik at napakakitid. Marami na po. Pero naka-recover na po sila. Naka-wheelchair na lang. And then, kaya po talaga makikita niyo po sa akin, bakit nga ba napakatarik ng mga hagdanan before? Kasi po yung mga Pilipino, hindi naman din po katangkaran before. Kaya nakabase rin yan sa sizes ng mga paa nila. Even though Marcel daw po, ang height lamang ay around 4 po siya nakatangkad. So tara po, dito po tayo sa kabila naman. Yes po. Dito po tayo sa kabila, may papakita po ako sa inyo dito. Ito yung daanan daw ng sa gigilid. Tara po, may papakita po ako sa inyo dito. Ayan, so ito po. Meron tayo dito mga lumang icebergs, vintage, electric fan. Pero ito po, yung nasa side, sa tingin nyo po, para saan ito? Mga may idea po kayo. Panlaba? Feeling ko plancha. Feeling ni Madam plancha. Kayo po, sa tingin nyo po, para saan ito? Siso. Siso? Hindi, joke lang. May naglalaro yung mga duwende? Kaya sa ito po ay, alam mo yung tao? Pangkamot sa likod. Parang hindi ka na uulit pag kinamot ka nito. So tama po sila, ito po ay plancha. Oh, plancha. Apo. So, ito po ang tawag dito, Prince sa Dipa. Pero pag... Bigas. Kakanin, ang bilis sila kakanin. Ito po ang ating sinaunang luggage or suitcase. Ancestor of Louis Vuitton. Ang tawag po dito, Tampipi. Ito po, familiar pa po ba kayo? Familiar pa po ba kayo sa ating sinaunang rice cooker? Granola. Rice cooker po. Sa inyo po, Arinola to. Pero ang kaibahan nito, mapapansin nyo, medyo maliit pa. Kasi po, dito lang po sinushoot. So, plancha rin po. At ito po, syempre, malamang, na alala nyo pa po ito. Yes. Ayun po, mga new generation na alam. Ako kasi nakapag ko na Justin Bieber. Kaya sa plancha rin. Pero itong isa na po, ito yung Bluetooth version. Hindi, actually, meron siyang compartment. Dito nyo po ilalagay yung uling. Tapos lagyan nyo sa ilalim. Tapos yung plancha, i-absorb nyo lang po yung heat. So, mas ano na to, kung baga hindi na siya po plancha yan. Pero iiwanan nyo po yung pinaka-ano niya.
Tapos kapag mainit na po yan, yung medyo nagbabaga na. So, didiin lang po, dinidiin lang nila na gano'n. Tapos makukuha na po yung plancha. Ayan. Pero ito hindi na po, kahit yung ibang guest hindi nila na-experience or nakita na ginamit to before. Ito raw po, ito, medyo sa ibang lugar. Ito lang inabot ko eh. Ito na lang po. Yes, ayan. Ito po, yes, ito. Ano pa rin po, familiar pa rin sa iba. Bonding moment. Ano po holding hands while pooping? Yes po, for example. Totoo po yan, for example, sir, constipated po kayo. Kasamahan kayo ni Madam for moral support. At kapag yung tinutulugan nila, mismong oral ng mga baboy. Kasi sinabi niya sa nanay niya na kapag daw po lumaki na siya, nagkapera, pagpapatayo niya ng bahay. Kasi sobrang daming bahay na. Kaya pag nandito raw po yung mother, hindi alam kung saan matutulog dito. Ayan, so for our group po, bago tayo mag-iwahiwalay ngayong hapon, may gusto lang po maibahagi sa inyo ng mga ilang kataga or mga inspirational words na nanggaling po sa Acosar family. Gusto po nila itong i-share sa lahat ng mga bumibisita kasi raw po baka magbigay inspirasyon din or kapulutan ng aral. At ito daw po yun. So sabi po nila, maraming salamat daw po sa pagpunta. Ito na po talaga. Ito na po. So sabi po nila, may dating at puso kapag ating pinagsama-sama, gumaganda kapag nabibihisan. Ngunit, pumapangit naman kapag napabayaan. Bawat bahay may damdamin at karakter, may pera sa bulok sa pagkalinga sa ating kalikasan at kapaligiran. So muli po, ako po si Coco, ako pala si Mark, at ito pong muli ang Las Casas Filipinas de Acosar, our pride in the past and hope for the future. So sana po nag-enjoy kayo sa ating pamamasyal. Po kayo, madam, ha? Share lang po, ha? Be careful po. Sa pagkabay-ari po na Antonio Maxino. At ito rin saan ginamit ko ng pamilya nang sila po'y tumisin na mga tulisanes. Pero sa kasamaang palad, natuklasan po ng mga tulisan yung lihim na lagusan. Kaya yung pamilya po, doon na sila nasukol at doon na rin po sila Maria Acosar. Yeah, so ito naman po yung next house natin. Yung light gray na bahay po na yan, sa gitna. So yan naman po Casa Mexico, from Mexico, Pampanga. At yan po yung natatanging bahay dito po sa Las Casas na hindi na po natagpuan sa kanyang original location. Kasi po yung mga parte ng bahay, natagpuan na lamang po na baklas-baklas sa isang junk shop. Kaya sa junk shop na rin po yan nabili. Then, pupunta po kayo sa Binyan. Then, siguro mga before 9 para ma-advise nila po yung tour guide na mag-trip. Yung 9 p.m. hanggang 9 p.m. po restaurant. Hotel rooms na po pwede nyo pong okupahin. So, before nga po, dyan nyo sana makikita rin sa harapan ng bahay yung aming BDO ATM. Ako kasi po sa resort, we find ways. Or commercial. So, tomorrow morning naman po, kung gusto nyo rin bumili ng mga services. Oh, taragis. Thank you rin po. Hindi na po, sa inyo na po yan. Ako po, saan po ba kayo naka-check dito po? Ako naman, lapit lang po. Hi, ate. Welcome po. Thank you po, enjoy your stay po. Ilan po sila, ma'am? Tatlo kami. Yung walang multo, ha?